Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin ang isang mahalagang taksa kung paano maaaring magkaroon ng hindi inaasang epekto sa batas ang ating mga ginagawa sa social media, lalo na sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Bagamat karapatan natin ang magpayag ng suporta, dapat din tayong maging maingat sa paraan ng ating pagpapahayag online. Talakayin natin kung bakit ito mahalaga at ano ang mga panganib sa batas ang maaaring lumitaw. Kamakailan may mga ulat na nagsasabing pinahan ng mga komento mula sa mga taga-suporta ni Duterte ang social media page ng isang hukom ng ICC. Para sa ilan, maaaring tila simpleng pagpapakita ito ng suporta, ngunit maaari rin itong magdala ng malubhang iligal na epekto. Kung mapatunayan may koneksyon ang kampo ni Duterte sa ataking ito, maaari itong magdulot ng karagdagang kaso laban sa kanya. Kaya mahalagang itanong, maaari bang makaapekto ang mga online sa aksyon sa isang legal na kaso? Ang sagot, oo, maaari. Narito ang tatlong pangunahing legal na panganib na maaaring lumabas mula sa insidenteng ito. Una, ang Cybercrime Prevention Act o Republic Act 10175. Ipinagbabawal nito ang cyberlibel at harassment. Kung may mapanirang pahayag o organisadong online attack, maaring magresulta ito sa kaso. Ikalawa, ang Revised Penal Code ng Pilipinas ayon sa Artikulo 154 at 8. Ang maling paggamit ng digital platforms at pagkikipagsabuatan para sa krimen ay maaaring maging basihan ng kaso. Ikatlo, ang Rome Statute ng ICC. Kung mapatunayan na ito ay isang planadong pag-atake upang takutin o pilitin ang isang hukom ng ICC, maaari itong ituring bilang obstructions of justice, isang mabigat na paglabag sa pandaigdigang batas. Ibig sabihin, kahit mukhang simpleng social media activity lang ito, seryosong tinuturing ito ng batas, lokal man o international. Narito ang ilang mga kaso na nagpapakita kung paano maaaring magkaroon ng legal na epekto ang mga online na aksyon. Una, ang Laurent Gbagbo case, isang kasong decided sa ICC. Ang dating Pangulo ng Ivory Coast ay pinaniniwalaang nag-utos sa kanyang mga taga-suporta na takutin ang ICC at ginamit ito bilang ebidensya laban sa kanya. Ikalawa, ang kaso ni Maria Ressa na cyber libel case before the Philippine Court. Pinatunayan nito na ang mga pahayag sa internet ay maaaring magresulta sa kasong kriminal. At ikatlo, ang US versus Drew o ang cyberbullying case, isang kaso sa Amerika na nagpapakita na ang mga organisadong online attack ay maaaring humantong sa kasong kriminal. Ano ang mga matututunan natin dito? Ang mga digital na aksyon ay hindi palaging walang epekto. Maaari itong gamitin bilang ebidensya sa korte. Hindi ito tungkol sa pagbabawal sa pagsuporta kay Duterte, kundi sa pagsiguro na ginagawa ito na niligal at responsable. Sa halip na makilahok sa spam attacks o mapanirang mga posts, ito ang mas mainam na gawin. Ipaglaban ang due process. Magbahagi lamang ng tamang impormasyon. Iwasan ang paninirang puri o pagbabanta. Maging maingat sa kung paano maaaring gamitin laban sa batas ang ating online na pahayag. Dapat nating tandaan, ang ating mga aksyon ay dapat makatulong, hindi makasama sa taong ating sinusuportahan. Sa pagtatapos, tandaan natin, ang ating mga aksyon sa social media ay maaaring makatulong o makasama sa kaso ni Duterte. Huwag nating bigyan ng dahilan ang kaniyang mga kritiko
upang lumakas ang kanilang kaso laban sa kanya. Sa halip, tiyakin natin ang ating mga ginagawa ay sumusuporta sa kanyang karapatan sa patas na paglilitis at hindi nagdadagdag ng ebidensya laban sa kanya. Ang digital na mundo ay may kapangyarihan, ngunit dapat natin itong gamitin ng tama. Kaya bago tayo mag-post, mag-komento o makilahok sa anumang online na diskusyon, itanong natin sa ating sarili, nakakatulong ba ito o baka lalo lang itong makasama? Maging maalam, maging marespeto, maging ayon sa batas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At huwag po ninyong kalimutang i-like o magkomento sa baba at i-subscribe o i-follow ang page na ito. Hanggang sa muli, mga Law Companion.